Ikaw, ako, lahat tayo tatanda. Pero paano ko sabihin ko sa'yo na pwede mo pabagalin yung pagtanda mo nang wala kang ginagastos at walang operasyon? Mahirap yung pagtayo. Kita nyo naman, pumaldo. Based on science, 30% strength and 30% technique and momentum of the gravity. Yes, dog. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist, and for today, pag-uusapan natin kung ano yung mga pwede mong gawin para bumagal ang pagtanda mo. Karamihan po sa atin, physical appearance agad yung nanonotice sa pag nagkakaedad na. Of course, lumalabas na yung mga wrinkles, yung mga fine lines, o kaya naman nagkakaroon na ng mga sakit-sakit sa kasukasuan, parang bumabagal na yung pagkilos. Lahat po tayo tatanda. Pero pakinggan nyo po itong mga sasabihin ko para bumagal ang pagtanda mo at umabot ka ng 100 plus years old. So first, pag-usapan muna natin ano nga ba yung mga dahilan ba't tumatanda nang mas mabilis yung ibang tao. Meron po tayong concept na kung tawagin ay inflammaging. Ang ibig sabihin po niyan, inflammation na nagkakos ng aging. Pag sinabi pong inflammaging, yung inflammation mo sa loob ng katawan, ibig sabihin yung pamamaga sa loob ng katawan mo, naaapektuhan yung mga selula mo. Yung mga cells po na namamaga, nagre-release po kasi yan ng mga toxin, tsaka mga inflammatory mediators na ang resulta, naaapektuhan po yung iba't ibang cells. Isa sa mga contributing factor po dyan, yung mga processed food. Kung madalas po kayo kumain ng processed food, mapapansin nyo po yung inyong skin. Unang nagmamanifest dyan, nagkakaroon po kayo ng mas halata na wrinkles. Dahil po yan sa inflammaging. Kasi po yung mga processed food, inflammatory food po yan. And yung mga cells mo sa skin, nagre-release siya ng inflammatory mediators, naapektuhan po yung ibang skin cells, nahahalata ngayon yung mga wrinkles mo. Another cause po yung tinatawag nating oxidative stress. Ito po hindi ito maiwasan kasi po nasa pang-araw-araw nating buhay. Perfect example po dyan yung pollution. So, syempre, bumabiyahe po tayo sa labas, nausukan tayo, and of course, yung ating araw, yung UV rays. Malaking factor po yung dalawang yan. Pag expose po tayo sa oxidative stress, ang nangyayari, mabilis pong namamatay yung mga cells natin sa katawan. Ang resulta, pwede magpakita yung mga signs of aging sa balat, o kaya naman sa mga kasukasuan natin, pwede yan sumakit ng walang dahilan. Overall, ang resulta ng dalawang to, yung oxidative stress tsaka inflammaging, nasisira po yung ating selula. So, yung mitochondria na tinatawag. Pag nasira po yan, wala na pong energy yung ating cells, tuloy-tuloy na po yan mamamatay at magpaparamdam na po yung mga sakit sa kasukasuan, pagbagal ng kilos mo, mas madali ka na dapuan ng sakit, at mas halata na yung pangungulubot ng iyong muka. Pero alam nyo po ba na bukod sa wrinkles natin, sa mga sumasakit na kasukasuan o pagbagal sa pagkilos, meron pa pong mga ibang senyales ng pagtanda na baka hindi mo napapansin. Unang-una dyan kapag lumalaki po yung ating bilbil. Number 1 sign po yan na nagkakaedad na tayo. Pag nagkakaedad po kasi nagbabago po yung ating metabolism. Tapos sasamahan mo pa nung inflammaging na nabanggit natin kanina, tsaka oxidative stress. Ang resulta niyan, sobrang bilis po mag-accumulate ng ating bilbil kahit hindi tayo masyadong malakas kumain. At ang resulta po, pag malaki yung ating bilbil, mas at risk po tayo sa pagkakaroon ng diabetes. Pangalawang senyales na baka hindi mo nahalata na nagkakaedad ka na, brain fog. Ang brain fog po, perfect example nito, kunwari meron akong nilapag. Yung cellphone ko, nilapag ko dito. Tapos maya-maya may kinausap lang ako saglit, hindi ko na maalala kung saan ko nilagay yung cellphone ko. O kaya naman nakikipag-usap ako sa kaibigan ko, tapos meron akong term na hindi ko ma-recall, pero common term lang yun, sabihin nating tsinelas or ano pa ba, bola. Hindi ko ma-recall, pero sa ibang araw nare-recall ko siya. So mga perfect example po yan ng brain fog. Ang nangyayari po dahil pa rin sa inflammaging. Yung inflammation sa buong katawan mo, pwede po kasi yan tumawid sa utak. At pag nasa brain mo na po yan, pwede maapektuhan yung signaling ng brain mo. Next, nabanggit ko to kanina, matagal gumaling yung mga karamdaman mo. Kung dati, nagkakalagnat ka, 1 day lang, kinabukasan lang, okay ka na. Pero ngayon, nagkakalagnat ka, 2 days, hindi ka pa okay. Tapos sa 3rd day, nagkakaroon ka na ng ubo, tsaka sipon, tapos sumasakit na rin yung pag-ihi mo. Ang nangyayari, tumatagal po yung mga germs, yung mga mikrobyo sa katawan mo, kasi yung ability mo na tanggalin yung mga germs sa katawan mo, humihina. Next na senyales, pwedeng nagkakaroon ka ng digestive issues. Ibig sabihin, para kang bloated minsan, wala ka namang nakain na kakaiba, pero hindi ka natutunawan, o kaya naman minsan parang constipated ka, hirap na hirap ka dumumi, o kaya naman minsan parang masakit lang yung tiyan mo, kahit normal yung iyong mga kinakain. Ang nangyayari po kasi dito, naapektuhan na po yung mga good bacteria sa tiyan natin. So, medyo bumababa po yung numbers nila. At pag nagbago po yung numbers ng good bacteria sa tiyan, pwede ka makaramdam ng pagbabago sa digestion mo. Game coaches! Pila po kayo dito, may papagawa ako sa inyo.
Ngayon, meron po akong ipapagawa sa inyo. Isang test po to na malalaman natin kung nagkakaedad ka na. Try nyo po ito gawin sa bahay or kung nasan man kayo ngayon. And balitaan nyo ako sa comment section kung magagawa nyo perfectly. Isang test to para malaman natin kung gaano tayo katagal mabubuhay. Hindi. So dito natin malalaman kung talaga bang effective yung ginagawa natin sa fitness, kung gaano tayo matagal mabubuhay. Kasi ang longevity, ang ibig sabihin niyan, hindi lang aabot tayo ng 90 years old, 100 years old, pero dapat umabot tayo ng pinakamatanda na hindi nagkakasakit. So iba yung 90 years old na pero mahina yung baga, sa 90 years old na walang problema, independent siya, mga ganun. Without touching anything, kahit sa tuhod, kahit sa part ng katawan nyo, dapat mag-Indian sit kayo. 1 point yun. Dapat magawa nyo yung 2 points. Tapos, yung another point, dapat 2 points kayo, is aangat kayo ng wala ring hawak. So, dapat na-cross Indian sit. Sino yung una may injured? Kung nagawa mo ng walang hirap, congrats po, hindi ka pa nagkakaedad masyado. Pero kung nahirapan ka, pwede pong senyalis yan na nagkakaedad ka na. Pero alam nyo po ba na kahit mga healthy na tao, kahit mga fitness coaches, nahirapan po sa exam na yan. Nakaupo, tapos tatayo. Tatayo to Dok. Walang hawak. Tulong, please. Wait lang, ah. Based on science. Okay ba yun? Kasi hindi siya hindi siya perfect. So, di siya ganun ka-perfect, pero able to do naman. Yung factor yung yung ankle Pagod. mobility ko. Pagod, Pagod. tapos ankle mobility. Mahirap yung pagtayo. Foot placement, yun. Foot placement. Sa balance. Balance, kita nyo naman, pumaltok. mahirap. Challenging. Yung science behind it is yun nga, tama, mobility. And yun, meron nakapansin sa balance. Tsaka sa overall strength talaga ng mga joints natin. Kasi minsan di natin napapansin yung iba na overwork yung ibang parts ng katawan. Tapos minsan nakukulangan sa mobility tsaka flexibility. Ibig sabihin, hindi porket healthy ka, hindi ka na nagkakaedad. At later, pag-uusapan natin yan kung bakit. By the way, bago po natin ituloy ang video na to, tinatawagan ko po ng pansin yung ating mga kababayang OFW. Kung kayo po ay nagpapadala ng pera sa Pinas, tapos po tinataga kayo ng mga transaction fees, mababa yung exchange rate, tapos mabagal yung proseso, nire-recommend ko po si TapTapSend. So, maganda po kay TapTapSend, mabilis po yung process nito. Marireceive po agad ng mga kamag-anak nyo sa Pinas yung pinapadala nyong pera. At ang maganda rin po dito, zero transaction fees. Wala po kayong babayarang extra. Kung ano po yung pinadala nyo, yun po yung mismong marireceive ng kamag-anak nyo. Wala po itong transaction fees sa kahit anong mobile banks or e-wallets app. At kahit nasa US ka, Europe, UK, UAE, at itong mga bansang to, pag nagpadala ka sa Pinas, walang extra charge. Alam ko po may ginagamit na kayong app, pero tingin ko sa app na yan, nababawasan po lagi yung pinapadala nyo and medyo mabagal yung processing time. Kaya po marami na ring OFW ang sumusubok ng TapTapSend. And another bonus, kapag nagpadala ka po ngayon at ginamit mo yung code ko na Doc Alvin, meron kang extra $20 na matatanggap na libre. So download nyo na po si TapTapSend kung lagi po kayo nagpapadala dito sa Pinas. And back to the video. Ngayon pag-usapan natin kung ano yung mga dapat mong kainin para bumagal ang pagtanda mo. So, unahin natin yung aking personal favorite. Lagi ko to ginagawang dessert. Yogurt na merong frozen mixed berries. Although, kung wala po tayong mixed berries, okay lang naman kahit anong prutas. Kahit mangga, kahit watermelon, kahit honeydew, grapes, etc. Ilan po sa mga benefits nito para pabagalin ang ating pagtanda? Mayaman po ito sa mga antioxidants na galing sa mixed berries. Nakakatulong po yan para bumaba yung ating stress levels. Also, nakakatulong din po to para maging sharp ang ating brain kasi meron po itong mga anti-inflammatory mediators. Remember, kanina na pag-usapan natin na yung brain natin naapektuhan yan pag masyado tayong inflame. And another benefit po sa yogurt naman nanggagaling kasi po mayaman po ito sa mga probiotics. So nakakatulong po sa atin yan para sa ating gut health, para hindi tayo constipated, para hindi tayo bloated. Next, sardinas. So nilagyan ko lang po ng onting pipino para hindi siya ganun kalansa. So kahit anong brand po ng sardinas, unang-una omega-3 fatty acids. And remember, pag hindi po pantay yung ating omega-3 tsaka omega-6. Kunyari, mas mataas yung omega-6, pangit po yun na fatty acids. Ito po sa sardinas, mas mayaman po ito sa omega-3. And isang uri din po yan ng anti-inflammatory mediator. So, nakakatulong po ito para mapababa or para maging kontrolado yung ating cholesterol, pati na rin yung ating BP. Basta babalansehin mo rin. Huwag din yung sobrang araw-araw ka nakasardinas. Kasi po, yung ibang sardinas, medyo mataas po yan sa asin at sa mantika. Next, ito po simple lang rin. Parang stir-fried lang po ito na cabbage. So,
meron lang po itong sibuyas, bawang, parang ginisa lang po. So, meron po itong tinatawag na sulforaphane. So, si sulforaphane po, ina-activate niya yung sarili mong antioxidant system. So, kung si mixed berries, meron siyang antioxidant, yung katawan mo, kung meron kang sulforaphane, ma-activate niya lalo yung antioxidant system ng sarili mong katawan. So, mapapababa yung stress levels mo, malayo ka ngayon sa mga senyalis ng pagkatanda. Also, si sulforaphane po nakakatulong din po yan para kahit papaano mabalanse po yung function ng ating atay. Lalo na sa mga pasyenteng medyo may problema sa atay. Pero again, remember, balanse pa rin. Huwag sobrang daming mantika, huwag sobrang daming asin. Dapat po kontrolado lang yung mga portions. Next, paborito sa inuman, mani. Although medyo fatty po to na pagkain, huwag po kayong mag-alala kasi yung uri po ng fats nito is good pa rin, good fats. So, monounsaturated fatty acids po siya. Ibig sabihin, nakakatulong pa rin siya sa ating cholesterol tsaka sa ating blood flow. So maganda po ito sa mga may matataas na BP o kaya medyo mataas yung cholesterol. And mayaman din po ito sa vitamin E. Ang vitamin E po, isang uri pa rin yan ng antioxidant. So para malabanan yung stress sa cells natin, para hindi mamamatay yung cells at hindi tayo bibilis sa pagtanda. At dahil usapang vitamin E na lang rin, meron po akong additional source ng vitamin E everyday. So ito po si Healthmate Endurance. So meron po itong vitamin E na nakakatulong as antioxidant, panlaban po sa stress. Also meron din po itong zinc. Very important po sa akin yung zinc kasi pag nagkakaedad na po tayo, bumabagsak na yung ating testosterone. At si zinc po, nakakatulong po yan para mabalanse pa rin yung ating hormones. At kung active yung lifestyle mo, lagi ka nagji-gym o kaya meron kang mga activities tulad ng sports or masyado kang workaholic or gusto mo ng extra energy, makakatulong din po si Healthmate Endurance. Also, meron din po itong Aphrodana. So, si Aphrodana, nakakatulong po yan para ma-boost yung ating mood, yung ating gana sa trabaho, tsaka sa mga personal activities. Meron din pong macarot at Panax ginseng para ma-improve yung ating blood flow. So kung gusto nyo po i-try si Healthmate Endurance, ilalagay ko po yung link sa description box ng video na to. Next, ito naman po, another good source to ng healthy carbohydrates. Ang carbohydrates po, iba-iba po yan. Yung iba, mabilis matunaw, yung iba, mabagal. Mas gusto natin yung mabagal matunaw na carbohydrates tulad nitong sweet potato or kamote. Nakokontrol po nito yung ating insulin sensitivity. So, ibig sabihin po, hindi masyadong mataas lagi yung ating insulin. Remember, pag mataas lagi ang insulin, lagi tayong naka-fat storage mode at laging inflamed yung ating katawan. So, pag ito po yung source natin ng carbohydrates, i-bake nyo lang po or pwede nyo i-air fry, maganda yung balanse ng ating insulin. Also, meron din po itong fiber. So, mas matagal kang busog. Overall, kung kontrolado yung ating insulin, less ang inflammation, less ang oxidation sa cells, mas mabagal tayong tatanda. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga exercise na pwede mong gawin para bumagal ang pagtanda mo. So, ito pong ginagawa namin, elevated split squat po ang tawag dito. Para lang rin siyang squat, pero unilateral po. Ibig sabihin, tagisa namin ginagawa. Una, right foot, and then pangalawa, left foot. Ang maganda po dito, lower body focus siya. So, mas maganda po yung benefits nito sa ating leg muscles. Remember, pag nagkakaedad tayo, naglalakad-lakad tayo, umaakyat tayo ng hagdan, gusto natin malakas yung ating binte. Eh, di ba pag matanda na tayo, ang nanghihina isang pa lang naman, di ba? Hindi naman sabay na pa nanghihina. So, maganda to, unilateral. Each foot talagang na-exercise siya. So, kasi in real life, ganyan na yung matatanda, matutulungan natin siya na mas palakasin yung other side compare sa kabilang side. Itong exercise naman to, walking lunges ang tawag po dyan. Ang maganda po dito, nagagaya niya yung ating daily activity, which is paglalakad. So, para lang po tayo naglalakad. So, parang pine-prepare natin yung ating legs or yung ating lower body sa mas mahabang paglalakad. Mas stronger yung ating quads, mas malakas po yung activation ng ating heart pag yan yung ating ginagawa. At malaki po yung contribution yan sa balanse mo. So, of course, lower legs, one of the biggest muscles sa katawan ng tao. And kapag mas malaki yung ating lower legs, mas maganda yung burning natin ng glucose. Tsaka yung insulin sensitivity. Very important sa pagtanda, lalo na pag nagkakaroon tayo ng diabetes, high blood, dapat lagi maganda yung ating insulin sensitivity. So, ang tawag naman po dito is face pulse. Ang benefit po talaga nito sa shoulder. Kung may mga kaibigan po kayo na nakakaranas ng frozen shoulder, kadalasan po ito sa mga nagkakaedad. Ang nangyayari po kasi tumitigas na po yung mga ligaments, yung mga joints natin sa ating balikat. Primary targeted muscle nito is sa may posterior part ng deltoids natin. In order for you to successfully or effectively target that one, it is better you are moving the weight or your arms in a really straight horizontal, like 90 degree yung oo. And then ipo-pull mo yung rope apart manner. So make sure na ni-squeeze mo yung sa may real dirt part mo. Like this. Yan. You know,
Ramdam na ramdam yung tension, no? And kapag gantong exercise po yung ginagawa natin, mas tumitibay po yung ating joints, naiiwasan po yung frozen shoulder, at lumalakas po yung ating grip. Next, ito naman yung mga daily routine na dapat ginagawa mo araw-araw. Unang-una, dapat po pare-parehas ang oras ng gising mo. Very important po ito para ma-regulate yung ating body clock. Mas important po ito na pare-parehas yung oras ng gising kaysa sa pare-parehas yung oras ng tulog. Pero kung parehas mong magagawa, yung oras ng gising tsaka tulog is same, mas okay. Pero kung hindi kaya, mas prioritize mo yung wake up time. Next, dapat po araw-araw nagpapa-araw. So yung daily sunlight exposure, maganda po yung benefits niya sa katawan natin kasi number 1, vitamin D. Kailangan po to ng bones natin para hindi manghina ang bone. Kasi po pag nagkakaedad tayo, dapat po mas matibay yung ating buto kasi meron po tayong risk na madapa pag nagkakaedad tayo. Next, dapat po every after meal, naglalakad-lakad tayo. Maganda po ang benefits nito kasi po mas maganda yung digestion ng ating pagkain. Kung tayo ay wala namang gagawin after natin kumain, hindi naman natin kailangan umupo or hindi naman natin kailangan magtrabaho sa opisina, maglakad-lakad po tayo kahit mga 10 to 15 minutes lang. Next, dapat po wala ng screen time, hindi ka na nagfo-phone, TV, laptop, computer, 3 hours bago ka humiga. Mas maganda po to para ma-regulate po again yung ating body clock and para maging ready yung ating katawan sa pagtulog. And syempre, bawasan or limitahan yung pagkain ng mga processed food. Again, sabi ko sa unang part ng video na to, itong mga processed food, highly inflammatory po yan. Ang dulot niya sa katawan natin, inflammaging. Nagkakaroon ng pag-eedad yung ating mga cells. Pwede tayo magkaroon ng wrinkles, pwede sumakit ng kasukasuan, at pwede bumagal yung ating paglalakad or paggalaw. Again, kung marami ka natutunan sa video na to, please subscribe to my YouTube channel. And kung gusto mo malaman kung ano yung mga dapat kainin para pumayat ka, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.